Good evening, my dear friends. If there's one thing that shaped my spirituality since I have entered the seminary and even until now as a priest, to deepen my vocation is to always remind myself of the Ignatian principle, of course, authored by no less Saint Ignatius of Loyola, the founder of the Jesuits. And what is that principle? The basic way to follow the Lord is to know Him clearly, to serve Him constantly, and to love Him dearly. One cannot simply love and serve God without first knowing Him. And I believe that is very basic. Imposibleng mahalin ng isang tao kung hindi mo siya kakilala. At lalong imposibleng sundan ang isang tao kung hindi mo siya nakikilala. The same way also goes with those who are planning to get married and wanted to live forever. It will be impossible, to say the least, that we love our partner truly and wholly if we do not know them. Kaya alam niyo, aaminin ko sa inyo, in my 14 years as a priest, aside from celebrating the sacraments, the Mass, isa po sa mga na-enjoy ko pong gawin ang mag-interview ng mga ikinakasal ko. And every time I would ask the couples, bakit po kayo magpapakasal? Alam nyo, laging ang sagot yung mga cliche Mahal po namin ang isa't isa. Bakit kayo magpapakasal? Bakit mo siya mahal? Father, handa ko pong ibigay ang lahat. Ang sisiri ng pinakamalalim na dagat, mga ganyan. And I'm sure those who are married here, especially the senior ones, when you were asked by the priest, why are you getting married? Bakit ba kayo magpapakasal? Of course, sabihin nyo si Father naman, very obvious. Mahal namin ang isa't isa. But following the Ignatian principle, sigurado ang naging sagot po ninyo, Father, may namamagitan po sa amin. Kapag sinabing may namamagitan, it is not just a simple connection with one another. Hindi lamang simpleng, alam ko po yung mga favorite niya. Hindi lang simpleng, alam ko po yung middle initial niya. Kapag sinabing may namamagitan, malalim ang pagkakilala. Pero ngayon, aminin po natin, pag tinanong mo yung mga kinakasal ngayon, ba't ho kayo magpapakasal? Hindi na ang sagot ay may namamagitan. Ang sagot na, Father, may nangyari na po sa amin. That is why the challenge of the gospel this evening is that, do we really know God intimately? Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kilala mo ba talaga si Jesus? Malamang sabihin niyo, si Father naman, no-brainer. Of course, kilala ko siya. Anak siya ni Maria. Yan. But more than that, can we honestly say that we have known Him so well? At kagaya ng tanong ko sa mga bawat ikinakasal, may namamagitan ba sa atin kay Jesus? Do we really know God intimately? Do we know Jesus so well? Sigurado kapag tinanong ko po kayo, sino nga ba talaga si Jesus? Who do you say Jesus really is? Malamang sa malamang iba ang sagot, tagasagot ng mga tanong. Tagahula po ng aking forever. Yung iba ngayon, panahon na ng board exam. Sino si Jesus? Tagapagpasa sa board exam. Tagapagdala ng aming mabibigat na dalahin. Tagapagbigay ng aming bawat pangangailangan araw-araw. Yung iba, mas magiging malalim, shock absorber ng mga hinaing, takbuhan ng mga reklamo at galit sa buhay. But you see, my dear friends, this all answers, they are not wrong.
But the very goal of the gospel this evening is to teach us who God really is. And the answer, He is our Savior. He is the Messiah. And that is why, since we know God is the same manner, that how we also deal with Him. Yun daw po yun eh. Kung gaano natin kakilala ang Diyos, yun yung magiging paraan ng ating ugnayan sa Kanya. Halimbawa, kung kumbinsido po tayo na si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan, laging pipila sa kumpisalan. Kung kumbinsido po tayo na si Jesus tagapagpagaling, siguro talagang lahat kami mga pare pagod, kakapunta sa mga sick call. Dahil kumbinsido, si Jesus kayang pagalingin ang aking karamdaman. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, no? Tinatanong din tayo ni Jesus ngayong gabi, who do you say that I am? Paano mo ko nakikilala? Gaano mo nakikilala si Jesus? Unfortunately, my dear friends, it is quite sad, nakakatakot, at isang nakakahiyang katotohanan na hinarap ng mga alagad. Ano yun? Hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. Kung paano kasi nila kikilalanin si Jesus, kung ano magiging buhay na Mesiyas, siya rin kasi ang magiging paraan na kanilang susundan at tutularan. Ang kanyang mismong buhay, magiging buhay ng kanyang bawat tagasunod. Nakakatakot nga namang sumunod sa isang Mesiyas na maghihirap. Nakakatakot nga naman talagang maging follower ng isang Mesiyas na ipapako sa krus. Sapagkat aminin natin, mas maginhawang sundan ang isang Mesiyas na naghihimala. Mas madaling sundan ang isang Diyos na nagpapakain lang sa maraming tao. Mas madaling paniwalaan ng Diyos kapag ang Diyos laging gumagawa ng maraming milagro at himala. We go back to the question of Jesus. How well do you know me? At kinakailangan natin tanggapin ang isang malungkot na katotohanan, hindi natin nakikilala si Jesus. Kaya ngayong gabing ito, kung meron man po tayo isang biyayang dapat hilingin, ay ang biyayang makilala ang Panginoon. Sapagkat sa anong paraan natin siya makikilala, yun din ang magiging pamantayan ng ating pamumuhay. Huwag tayong hihinto na makilala si Jesus, hindi lamang sa loob ng simbahan, kahit pa doon sa lansangan at pagawaan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ano po yung ibinibigay sa atin? The first question we have to ask ourselves, do we really know God? Meron na bang namamagitan sa pagitan namin? Ang tanging tingin lamang ba natin kay Jesus ay parang isang vendo machine? Hulugan ng ilang sentimo, lagyan ng iilang pera, presto, makukuha ang gusto. O baka ang tingin natin kay Jesus ay parang genie, hihimasi ng bote, presto lalabas ang isang genie, at pwede na tayong magbigay ng ating 3 wishes at inaasahan natin ipagkakaloob ang mga ito. Do we really know God? Gaano natin kakilala si Jesus? Second, the question of Jesus to His friends is the same question we must ask those people around us. Paano natin nakilala si Jesus? Alam nyo, taas no ko pong sasabihin sa inyo
na bago ko po makilala si Jesus sa paaralan, bago po malaman ang kwento ng kanyang buhay, nakilala ko ang Diyos sa loob ng tahanan. Sino po sa panahon natin ngayon na ang tahanan, isang eskwelahan na tinuturo ng mga magulang kung sino si Jesus? Kaya nga po, alam ninyo, hindi po naging mahirap para sa akin na maunawaan ang pagbibigay ng sarili nung pumasok ako ng seminaryo sapagkat una ko yung nakita sa aking mga magulang. Hindi po naging mahirap maunawaan ang sakripisyo sapagkat una ko yung naunawaan sa loob ng aming pamilya. Kaya nga po ngayong gabing ito, nakabatay sa ating pagkilala kay Jesus ang ating magiging ugnayan sa Kanya. Alam nyo, natutuwa ako bilang kura paroko, bilang pari, na sa nakalipas po ng mga nobinaryo natin, punong-puno po yung simbahan kahit umuulan. Pero sa kabila nun, kahit naman po sobrang dami nagsimba, hindi hamak na mas marami pa rin ang hindi nagtutungo ng simbahan upang magmisa. Nung isang araw, mayroon pong pumunta. Sabi niya sa akin, sabi ko, kilala niyo po ako? Sabi niyo, di ba, staff ka dito. Ginawa pa akong secretary. At kaya po siya napasugod, bakit? May patay. Sabi ko, alam mo, pwedeng pumunta ng simbahan kahit walang patay. Pwedeng magpunta ng simbahan kahit walang kailangan. Pwedeng magsimba kahit magpapasalamat lang. Kaya nga po siguro, ang ilan, ang tingin sa Diyos, vending machine, takbuhan lang pag may pangangailangan. Lalapitan lang kapag nasa kagipitan. Kaya nga po, nakabatay sa ating pagkilala kay Jesus ang magiging pamantayan ng ating sariling pamumuhay. It was just rather unfortunate that we put so much bearing on what only our eyes can perceive. Kung ano lang yung nakikita ng mata, kung ano ang nakikita ng iba. Kaya nga hindi ba ang tawag natin dito, personality? Because we always wanted to put our best foot forward. Nagpapakitang gilas, nagpapamalas ng angking talino, galing at kakayahan. But what Jesus wanted for all of us is not only the personality, but the real test of our own personality. How do we know our true selves? When nobody is watching. When no one is listening. Parang ganito po yan. Yung mga taga-simbahan po, isa po tong test. Sigurado pag lumalabas po kayo ng inyong mga tahanan, sasabihin ng inyong mga kapitbahay, uy, yung aming lay minister, oh, mabait yan. Uy, yung lektor namin, oh, naku, palasimba yan. Uy, yung choir namin, oh. Ano sasabihin ko? Choir yan. Choir yan, no? Ngayon, ang tanong, the real personality test, pwede pa rin bang sabihin ng kapitbahay, mabait yan, pag mag-isa ka na lang? Pwede pa rin bang sabihin ng kapitbahay, uy, paladasal yan, pag wala nang nakakakita? The Lord is telling us, my dear friends, is that what we do with our lives, our decisions, our choices, we define who we really are. More than words, more than what eyes can perceive, it is what we do will define who really are. Pwede pa rin bang sabihin mabait kapag ikaw na lang mag-isa sa loob ng kwarto? Pwede pa rin bang sabihin mabuti kapag ikaw na lamang mag-isa at walang kasama? Pwede pa rin bang sabihin nagdarasal
kahit walang nakakakita. That is why, what is the point? The more we know ourselves, the more we accept our weaknesses, even our limitations, is the more we will know who God is in our lives. Kung kilala natin ang sarili bilang mahina, makikilala natin si Jesus bilang ating lakas. Kung tanggap ang sarili bilang maraming kakulangan, lalapit kay Jesus upang siya ang magpuno ng bawat kulang. Kung tanggap natin na si Jesus nagpapatawad ng kasalanan, lalapit sa kumpisalan upang maranasan ang kanyang pagpapatawad. Because the more we know ourselves, the more we will know God. To end, there is this one experience I've had during my first years as a priest na hindi ko po makakalimutan. Ito po yung mga pagkakataon nagkakapalit yung P at F. Sabi ko ng isang misa, "This is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Happy are we to be invited to the supper of the Lamb. Patay. Sabi ko, supper. Mali. It should be supper. But you know what? That evening, it dawned on me. Parang may nagsabi sa akin, nagdilang anghel ka. Why? Because knowing Jesus is to suffer with Him. Following the Lord is also bearing His cross. How do we really know God if we don't know how to carry our own cross? Kaya nga po, simple lang po yung paalala ng ating ebanghelyo. The more we know Jesus, the more we know ourselves. And since we know very well ourselves, we will know Jesus so well. And just like Jesus, we can also suffer with Him. As we carry our own cross, we become more like Jesus. As we continue our celebration, let us all imagine once again, our Lord Jesus is once again giving His $1 million question. Who do you say that I am? Gaano mo ko nakikilala? But please, do not answer at once. Hayaan natin ating maging kasagutan ay bunga hindi lamang ng ating kaalaman. Hayaan ang maging kasagutan ay bunga ng ating karanasan. Amen.